Ito yung video ng paggawa natin ng DIY na incubator. Yan, pakita ko sa inyo yung mga materials na ginamit natin. Yan, meron tayong wire. Ito yung ating receptacle. So, makikita nyo, kinat natin yan sa gilid. Maya, makita nyo, bakit nga ba natin yan kinat. Yan, so, grinder natin yung gilid nyan. Yan siya. So, bakit natin yan kinat? Kasi nilagay natin yan dito. Yan, sa takip. So, meron kasi tayo na ginawa sana na brooder box, ano. So, ginawa na lang natin yun na incubator. Ito. Yan. So, dyan sa takip na yun, doon natin lalagay yung receptacle, yung ilaw. So, yan yung brooder box na kinonvert natin na ginawa natin DIY na incubator. So yan, at ito yung iba pa nating materials. So yan, bumili tayo ng thermostat, tapos yan 25 watts na ilaw. So yan yung wire. So makikita nyo, yan, inayos na rin natin yan. Yan siya. Okay, so yun lang yung mga ginamit natin na materials para mabuo yung ating DIY na incubator. So pakita ko naman sa inyo yung mabilis ang paggawa natin dyan. Okay, kung pinapanood nyo pa rin yung video na to, so makikita nyo dyan na wala naman talaga kayong makikita dyan kung paano ko ba ito ginawa. Okay, so dyan makikita nyo, nakikabit na natin dyan yung wire dun sa receptacle. So ikakabit naman natin to dun sa takip. Dyan, makikita nyo dyan, natapos na yung DIY natin na incubator. Nang hindi nyo napanood kung paano ko ba talaga yan ginawa. Pero yan, makikita nyo yung pagkakagawa ko dyan. Yan yung ilaw nya. At yung sensor, nilagay natin dyan sa harap. Dito sa likod yung thermostat nya, ano. Ayan. So, yun. Ayos. So, pakita ko lang din yung pinto nito, baka kasi hindi makita ng ayos, ano. Yan. So, baka akala nyo screen lang yan, pero meron niyang plastic, ano. So, pinatungan natin yun ng plastic para hindi lumabas yung init sa loob. So, meron lang yan butas dyan sa likod. Yan. Para may airflow pa rin, ano, kahit pa paano. Tapos yan yung lock nya. Yan, pahirap ang pambuksan, no? Yan. So, DIY tigawit yan. Yan. So, makita nyo yung loob. Yan. Una, nilagyan natin ng pusot, pero hindi pala okay yun sa pag-hatch. Kaya tinanggal natin yan doon sa video natin. At yan, makikita nyo yung sensor sa harap. So, yan, tip yan, ano, sa kapag gagawa kayo ng incubator, lagyan nyo yung sensor dun sa malayo, sa bombilya. At yan, makikita nyo dyan na walang bago. Yan, hindi pa ko lang yung angle para makita nyo ng maganda, no? Yan yung screen. Ewan ko ba ba't yung binidyo ng ganyan yan. Basta yan, yan yung itsura nya. Tapos nilagyan din natin pala yan dun sa pinto nung another na plastic, ano, cover para hindi rin lumabas yung init. So doon lang talaga sa likod na yun, sa butas na yun, lalabas yung init.
So yan, gulo-gulo pa yung pagbibideo natin dyan. At yan, nakaayos na naman ako ng video dyan. Yan, so binidyoan ko kasi dyan yung thermostat niya, no? Kung pipitik ba siya dun sa in-adjust natin na temperature niya. At yan, ikakat na rin natin yung video na yan kasi okay naman, pumitik naman siya dun sa in-adjust natin na temperature niya. So yun lang para sa ating video nung paggawa natin ng DIY incubator na to. So sa mga nakapanood na ng video natin, paano nag-hatch yung ating inahin na manok. So makikita nyo din to na working itong ating ginawa na DIY incubator. So sana nagustuhan nyo yung video na to. So yun lang, kung maabot ka sa video na to, maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, natatawa na ako sa boses ko sa pagmamanok. Sana nagustuhan mo yung video na to. Pwede mo rin itong i-share sa iba na mahilig din sa pagmamanok. So yun lang para sa ating video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out sa inyo, mga kamanok.